So ngayon, we're going to talk about the anxiety. How can be treated. So, ano yung mga pwede natin maitulong sa mga taong may anxiety? Yes, of course, kasi sabi nga nila, prevention is better than cure. Yes, unang-una mga bossing ko, marami na rin talaga nakaka-experience ng gano'n. And at the same time, gusto natin matulong ang ma-prevent yung mga tao nakakaranas ng gano'n. Yes, of course. Very thankful tayo kasi si Boss Mel nag-conduct ng semi-seminar ng anxiety. So ito, malaking bagay ito sa individual na mga tao. Bakit? Papakita ko sa inyo kung ano nga ba si anxiety, sino si anxiety, at the same time, paano natin natitreat si anxiety. Yung mga simpleng nararamdaman natin sa sarili natin na pwede natin ma-diagnose soon or now, very important, no? Maswerte kayo kasi nagbigay ng ganito si Boss Mel na dapat pati sa community natin ina-apply. Yung iba kasi mahal din talaga mag-hire ng mga psychiatrist, psychologists na pwedeng mag-talk sa harapan nyo. Pero ako, nung nag-post si Boss Mel before, ako yung nag-voluntary kasi sabi ko, I have my anxiety, I'm also have my postpartum. So dalawa yun, nagbabangga sila. Anxiety kasi, hindi siya madali. I mean, hindi siya ganun kadaling i-manage. Kailangan natin ng maraming factor para ma-manage si anxiety. Sino nga ba si anxiety? Sino nga ba si anxiety? I'm Mary Christine F. Thompson. I'm 29 years old. And I took BS Psychology in ICCT Colleges last 2016 and took Industrial Psychology for 2 years in IRIS. And then job training in Mandaluyong Mental Hospital and HR Assistant. And then 8 years in sales industry, currently currently medical sales manager now, and my hobby is photography, riding, and pilot. Ito yung mga bagay na nakaka-cope ng anxiety at postpartum ko ngayon. So, may mga bagong panganak ba dito? Wala. Ako lang na. Sige. So, si anxiety. Sino nga ba si anxiety? So, anxiety is feeling of fear, dread, and uneasiness. So, anxiety refers to anticipation of a future concern, is more associated with muscle tension. Nararanasan niyo muscle tension minsan? Diba? Muscle tension and avoidance behavior. May mga pag-uugali tayo na iniiwasan, kaya minsan nagkakaroon tayo ng sa sarili natin, defense mechanism ng tao. Fear is emotional response to an immediate threat and is more associated with fight or flight reactions, or either staying to a fight or leaving to escape the danger. May mga pag-iisip tayo kasi na hindi natin makontrol, no? Sa any daily lives na ang akala natin okay lang, no? Yung pala, it's a part na siya ng anxiety. May mga ina-avoidance tayo na mga ayaw natin mangyari sa buhay. At the same time, naiisip mo in the future na, eto kaya ko ba to? Tapos, ikaw yung nai-stress ngayon. Ikaw yung nagkakaroon ng anxiety sa sarili mo. Dahil nape-pressure ka dun sa bagay na iniisip mo. So, yun si anxiety. Hindi siya naiiwasan. Araw-araw natin naiisip as people, as tao. Natitreat ba siya? Yes, of course, natitreat siya. At dito nga sa part na to, tinanong na nga ni Ma'am Christine yung mga na-experience ni Boss Mel with regards doon sa paglaban doon sa kanyang anxiety. Tara, panoorin natin to. Ginagawa ko. Tama yon dun sa topic na yun. May mga bagay ka na pinaplano, lalo na ako sa marketing ko, no? So, hindi kami nauubusan ng ginagawa. Opo. Marami kami activities na ginagawa. So, pag yan, nagpatong-patong yan sa utak mo, tapos hindi mo pa siya na-execute. On the time span na yon, hanggat hindi mo siya natatapos. So, yun talaga, sobra taas ang level ng anxiety. So, ako ang natutunan ko dyan is, one step at a time. Siguro, ganon. That's why proper scheduling lang ng mga ginagawa. So siguro, day-to-day living lang. Kung let's say you have a lot of activities na nakalinya, so dapat sabihin mo, hanggang 1 and 2 lang ang gagawin ko for Monday, then Tuesday yung number 3 naman, then on Wednesday yung number 4. So you have to focus lang dun sa mga task na yon na hindi mo gagawin yung iba pa. Kasi pag yun nag-rumble na yan sa utak mo,
Doon na siya, doon ka na mas stress. So, ayun. Si anxiety kasi, kung nakikita nyo itong unang picture, minsan, ang gulo-gulo ng utak natin, di ba? Parang di mo maintindihan minsan sarili mo, sa totoo lang. Pag may anxiety ka, hindi ka makapokus dun sa isang bagay na gusto mo gawin, tulad ng pagtatrabaho, na araw-araw mo nang kinakaugalian. So, nadadiagnose ba yung sarili nyo? Or kulang lang ba kayo sa tulog? Kulang lang ba kayo sa pagmamahal? Kulang lang ba kayo sa ibang social impact ng tao?